Isang magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng mga listeners ng inyong napakagandang programa. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Santi at sisimulan ko po ang kwento ko nang pumanaw ang aking dakilang ina. Namatay siya sa sakit kung saan ay nagbara ang dugo sa kanyang utak. Nang mamatay ang aking ina, ay inuwi po namin ang mga labi niya sa probinsya namin sa Iloilo. Papadudot sobra akong nagdalamhati noon dahil mahal na mahal ko ang aking ina. Pero hindi ko akalain na pagdating ko sa Iloilo ay makikilala ko ang isang lalaking magiging bahagi ng buhay ko. Natatandaan ko na kamamatay pa lamang ng aking ina nang makilala ko si Mon. Pinakilala siya ng pinsan ko si Alisa. Papadudot aaminin kong huminto ang mundo ko noong mga sandaling yon. Nawala sa isipan ko na nagluluksa ako sa pagkamatay ng nanay ko. Paano ba naman kasi ay napakagwapo ng lalaking kaharap ko noon? Bukod pa doon ay matangkad din siya, payat ngunit maputit makinis. Hindi ko may paliwanag kung tatalon ba ako sa saya o bigla na lamang siyang hahalikan para bumalik sa bongga ang araw ko. Simula noon papadudot ay naging close na kami ni Mon at hindi alintana kahit na may boyfriend na ako noon. Basta kapag kasama ko si Mon ay kumpleto na ang araw ko. Samantala isang araw naman ay nag-celebrate kami ng monthsary ng boyfriend kong si Elon. Masaya naman akong kasama siya. Although that time ay hindi ko pa rin lubos na matanggal sa isipan ko si Mon. Kinilig naman ako sa panlilibre mo sa akin ngayon dito sa Sizzling House, sabi ko kay Elon. Santi, ituring mong isa ito sa mga treats ko sa iyo. Gusto ko kasing magpasalamat sa iyo kasi kasama kita ngayon. Masaya at sincero na wika naman ni Elon sa akin. Nagpasalamat din ako sa kanya pero kinilig ako ng sobra nang magkatitigan kami. Napansin naman ni Elon ang pamumula ng aking pisngi kaya tinanong niya ako tungkol doon. Ikaw kasi, kung makatitig ka nakakakilig. Grabe, feeling ko ang haba ng hair ko ngayon. Pa-cute at kinikilig kong sagot naman sa kanya. Akin na ang kamay mo, sabi niya sa akin. Siyempre agad ko naman yung ibinigay. Nawakan niya yon at dinama. In fairness, proud ako sa lambot ng aking kamay. Dahil kahit na tambak ako ng gawaing bahay, ay hindi ko nakakalimutang i-moisturize ang aking balat gamit ang lotion. Especially ang aking mga kamay. Meron pala akong ibibigay sa iyo. Pagkatapos ay may dinukot siya mula sa bulsa ng kanyang polo shirt. At doon ay nakita ko ang isang singsing. Para saan yan? Kunwari tanong ko pa sa kanya. Siyempre para sa iyo. Simpleng sagot sa akin ni Elon. At siya mismo ang nagsuot sa daliri ko ng singsing na regalo niya. Na sa tingin ko ay isang sterling silver. Elon, ang ganda. Puri ko sa kanyang ibinigay na regalo. Salamat. Total matagal na tayong magkarelasyon dapat lang nabigyan kita nito. Simbolo yan ng pagmamahal ko sa iyo. Pagpasensyahan mo na lang kung silver lang siya ha. Sabi pa niya sa akin. Ano ka ba? Okay lang yun sa akin. Ang mahalaga ikaw ang nagbigay nito sa akin. Pag-appreciate ko naman sa ginawa niya bilang boyfriend ko. Mahal kita, sinserong sabi niya sa akin pagkatapos. Ako rin Elon, mahal din kita. Yun naman ang balik ko sa kanya. Papadudot, having Elon is one of my beautiful blessings. Sa totoo lang ay hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganong kasweet na boyfriend. Come on, isa akong Becky. Hindi naman ako kagwapuhan at hindi rin naman ako kagandahan. Pero sa kabila ng lahat, merong isang lalaking naka-appreciate ng buong pagkatao ko. At daig ko pa ang isang tunay na babae kong tratuhin ni Elon. Yes, that time alam kong magtatagal kami ng boyfriend ko dahil devoted talaga siya sa relationship namin. Samantala naging magkaibigan din kami ni Mon. Madalas din niya akong inaayang lumabas para kumain at manood ng sine. Nandiyan din siya palagi para samahan ako, especially kapag nakakaramdam ako ng boredom o kung may problema ako. Like Elon,
Trinato din ako ni Mon bilang kanyang special someone na siyang na-appreciate ko ng bongga. Pero ang akala ko papadudot hanggang friendship lang kami ni Mon. Pero nagkamali ako dahil isang gabi, meron siyang ipinagtapat sa akin. Santi, bago sana tayo umuwi sa bahay ninyo, may sasabihin sana ako sa iyo. Sabi niya sa akin habang pinapayungan niya ako pauwi dahil sobrang lakas noon ng ulan. Ano naman yun? Curious kong tanong sa kanya. Okay, actually matagal ko nang gustong sabihin to sa iyo. Pero nahihiya lang ako. Pagkatapos ay napalunok muna si Mon bago nagpatuloy. I love you, Santi. Siyempre nagulat naman ako sa aking narinig. Ha, talaga? Teka, baka ginugood time mo lang ako, sabi ko sa kanya. Pero hindi tumawa o ngumiti si Mon. Mamayang kaunti nilapit niya ang mukha niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Nabitawan din niya ang payong kaya nabasa kami noon sa ulan. Mon, nababasa tayo ng ulan, sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam kahit na maligo pa tayo sa ulan. Basta halikan mo na lang ako. Pagkatapos noon ay nagpatuloy kami sa paghahalikan. Mahalin mo ako at sinasabi ko sa iyo, hindi ka magsisisi. Sabi pa niya sa akin pagkatapos ng ilang minuto. Oo, Mon, mamahalin kita, sabi ko noon sa kanya. I know na hindi ko dapat yon sinabi sa kanya pero nawala ako sa aking sarili noong mga sandaling yon. Hindi ako makapaniwala noon sa naging eksena namin ni Mon na pwedeng ihalin tulad noon sa isang Korean drama. Sana all, hindi ba? Papadudot mahal ko si Elon pero mahal ko rin si Mon. Turn between two lovers ang drama ko noon. Hindi ko alam kung sino sa dalawa ang pipiliin ko. Dahil doon ay nagpasya na lamang ako na mahalin silang pareho. Sinagot ko si Mon at naging kami pero hindi niya alam ang tungkol kay Elon. Ganon din si Elon. Wala siyang alam kay Mon dahil kapag nalaman nila, sira ang beauty ko. Masaya naman kami ni Mon sa relasyon namin. Siya ang laging nagpapakumbaba pag nag-aaway kami. Si Mon lang ang madalas umalalay sa akin. April 30, 2015 ang bumalik na ako sa Manila. That time ay tuloy pa rin ang relasyon namin ni Mon. Oo, Papa Dudut. Pinagsabay ko ang dalawang lalaki at aaminin kong nakaramdam ako ng kaunting kasiyahan sa puso ko. Dahil dalawang lalaki ang nagmamahal sa akin. Samantala nag-celebrate kami ng monthsary ni Mon isang gabi. It was unforgettable and sweet. Ang saya-saya ko ng mga sandaling yon. Sana forever na tayong ganito. Natatandaan ko pang ang sabi ko yon kay Mon. Tapos ay bumaling ako sa kanya at nagtanong, Babe, gaano mo ko kamahal? Bakit mo naman ay tanong? Nagtataka niya ring balik sa akin. Wala lang. Curious lang ako kasi alam mo na, Becky ako at maraming mas magandang babae ang nagkalat ngayon. Ang mga lalaki ngayon makakakita na ng mga mas magandang babae kaysa sa kapartner niya Sabi ko naman sa kanya. Kahit na maraming babae dyan na umaaligid sa akin, ikaw lang ang mamahalin ko, Santi. Sa'yo lang kasi ako attracted. Paniniguro ni Mon sa akin. Hindi ko naman mapigilan noon ang kilig sa puso ko. Talaga? Ano naman ang nakita mo sa akin? Tanong ko pa sa kanya. Siyempre lahat ng hinahanap ko sa isang karelasyon ay nasa iyo na. Kaya nga hindi ko nakakayaning mawala ka pa sa akin kasi parte ka na ng buhay ko. Kapag nawala ka, kulang na. Hindi na ako mabubuo pa. Sabi pa niya sa akin. Siyempre ako naman ay kinilig ng sobra. Napakabait mo sa akin, Mon. Mahal kasi kita. Wika pa ni Mon. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, siguro devastated pa rin ako sa pagkamatay ni Mama. Ikaw ang nagpapasaya sa akin, Mon. Yun pa ang sabi ko sa kanya, forgetting Elon na isa rin sa mga nagpapasaya sa akin. Ikaw rin naman, Santi. Dahil sa'yo kaya ako nabubuhay ngayon. Sensero niyang tugon. Napangiti ako at medyo napahagikik. Susang cheesy natin ha.
Puna ko. Na agad naman niyang dinugtungan. Cheesy pero totoo. Papadudod sa tuwing kasama ko si Mon, ay aaminin kong nakakalimutan ko si Elon. Aaminin kong medyo lumalamlam ang relasyon namin dahil na rin sa mas focus ako noon kay Mon. Sa kabilang banda ay hindi naman seloso si Elon, pero naging malulungkutin na siya ko namang kinabahala. Santi, wala ka ba talagang pinapalit sa akin? Seryoso niya ang tanong sa akin. Sa totoo lang ay kinakabahan ako noong marinig ko yon. Bakit mo naman ay tanong yon? Wala ka na bang tiwala sa akin? Sabi ko sa kanya. Hindi naman. Baka kasi nagsasawa ka na sa akin. May halong pangamba ang boses niya nang sabihin niya yun sa akin. Bakit naman ako magsasawa sa'yo? Hindi ka naman pagkain para pagsawaan ko. Basta Elon, maniwala ka. Hindi kita ipagpapalit kahit kaninong lalaki. Ang sabi ko. Pero aaminin kong nakaramdam ako ng panghihilakbot dahil alam kong hindi yun totoo. Sino si Mon? Maya-maya'y diretsyong tanong niya sa akin. Ha? Kunwari patay mali siya pa ako ng mga sandaling yon. Narinig ko lang kina Alisa tapos nabanggit din ang pamangkin mong si Vinny at Kiko. Sino siya? Usisa niya sa akin. Wala, kaibigan ko lang si Mon. Friend yun ni Alisa. Yun ang palusot ko sa kanya. Becky? Tila nanunuri pa niyang tanong sa akin. Tumango lamang ako bilang sagot. Huwag na natin siyang pag-usapan. Teka, bakit bigla ka natahimik? Huwag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka. Tanong ko pa kay Elon nang mapansin kong parang malalim ang kanyang iniisip. Naku, hindi ah. Bakit naman ako magsiselos? Kung Becky naman siya, walang dahilan para magselos ako. Yun na ang huling sinabi sa akin ni Elon ng araw na yon dahil tumahimik na siya for the rest of the day. Papadudot alam kong marami ang magsisitaasa ng kilay sa ginawa ko. Pero nangyari na. Dalawang gwapong lalaki ang nagmahal sa akin at masarap talaga sa pakiramdam. At pinasinunganingan ko ang kasabihan na hindi mo kayang magmahal ng dalawang tao ng sabay dahil nagawa ko silang mahalin ng pantay. Yun lang, alam kong panandalian lamang ito kaya palagi ko ring idinarasal noon sa Diyos. Na sana'y tulungan niya akong magdesisyon sa huli kung sino sa dalawa ang dapat kong piliin at mahalin. Papadudot ako na siguro ang pinakamagandang Becky sa buong universe dahil dalawang napakagwapong lalaki ang nagmamahal sa akin. Oo, minahal ko silang pareho at naramdaman ko naman sa kanila na tapat silang magmahal sa akin. Pero minsan na dumarating din ako sa puntong nakukonsensya din ako. Hanggang sa isang araw. Nabibingin na ako sa katahimikan mo, Santi. Bakit ba? May problema ka ba sa akin? Usisa ni Elon sa akin. Huminga lamang ako ng malalim ng mga oras na yon. Ano, may nagawa ba akong kasalanan? Kaya parang hindi mo ko pinapansin. Nag-aalala niyang tanong sa akin. Mahal mo ba talaga ako? Diretsa kong tanong sa aking boyfriend. Mahal kita, Santi. Ilang beses ko nang sinabi yan sa'yo. Teka, bakit mo ba madalas tanongin yan sa akin, ha? Nag-aalinlangan ka ba sa pagmamahal ko sa'yo? Kung nag-aalinlangan ka, ibig sabihin wala kang tiwala sa akin. At kung wala kang tiwala sa akin, ibig sabihin hindi mo talaga ako mahal. Paniniguro ni Elon sa akin. Lalo naman akong inusig ng aking konsensya. Napakabait mo kasi masyado sa akin. At dahil sa sobrang kabaitan mo kaya nagigilty tuloy ako. Bakit naman? Usisa niya. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak. Elon, sorry. Sorry kasi niloko kita. Nagulat at naguluhan naman siya sa aking sinabi. Niloko? Paanong niloko? May iba pa akong karelasyon bukod sa iyo. Pag-amin ko sa kanya. Sa puntong yon ay nagalit na sa akin si Elon. Santi naman, bakit mo naman ginawa sa akin to? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya, hindi ko akalain na mauuwi kami sa ganun.
confession ko. Sino yung lalaking karelasyon mo? Seryoso niyang tanong sa akin. Kilala mo si Mon? So ibig sabihin, hindi mo lang basta kaibigan niyang Mon na yan kundi karelasyon mo pa? May galit na sabi niya sa akin. Nagkarelasyon kami ni Mon pagkamatay ni Mama. Hindi ko mapigilan ang sarili ko pag-amin ko pa sa kanya. Bakit mo naman nagawa yun ha? Hindi ka pa ba satisfied sa akin? Kulang pa ba yung mga pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo? Santi, hindi naman kita niloko. Minahal kita ng tapat. Bakit mo ginawa sa akin to? Sa puntong yun ay naiyak na si Elon. Mahal mo pa ba ako? Oo, sagot ko sa kanya. Simon, gaano mo siya kamahal? Mas mahal mo ba siya sa akin? Question pa niya sa akin noon. Ewan ko, naguguluhan ako Elon. Tugon ko. Mamili ka sa aming dalawa ng lalaking yon. Ako o ang lalaking yon? Insist niya sa akin. Ikaw Elon, ikaw ang pipiliin ko. Bigla kong nasabi. Talaga? Nag-aanin lang ang tanong niya sa akin. Oo, maniwala ka sa akin. Pagagaranti ako naman sa kanya. Kung ako ang pipiliin mo, hiwalayin mo na yung lalaking yon. Santi, ayaw ko na may kahati sa'yo. Gusto ko ako lang ang mahal mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ako bilang sagot kay Elon. Oo, hihiwalayan ko na si Mon para sa'yo. Papadudod si Elon ang pinili ko kahit na mas tinitibok ng puso ko noon si Mon. Agad naman ako nakipaghiwalay noon kay Mon. At sobra siyang nasaktan lalo na nang malaman niyang naging two-timer ako. Samantala nagpatuloy ang relasyon namin ni Elon. Noong una ay okay ang lahat, akala ko ay tapos na lahat ng pagsubok pero nagkamali ako dahil isang araw. Santi, iaaminin sana ako sa iyo. Panimula ni Elon sa akin pagkatapos niya akong ihatid sa bahay. Napatingin naman ako sa kanya at medyo kinakabahan. Ano yun? Sige sabihin mo sa akin. Alam kong sa ilang buwang pagsasama natin hindi ko may tatangging minahal mo ko. Yun nga lang nakukonsensya ako kasi hindi maibigay sa iyo ng buo ang pagmamahal ko. May ipagtatapat ako sa iyo, Santi. May iba na akong mahal. Pag-amin ni Elon sa akin. Nagulat at nanlumo naman ako sa aking narinig. Ha? Anong sabi mo? Elon, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Sabi ko sa kanya. Pero walang nagbago sa reaksyon ni Elon. Hindi ako nagbibiro. Nagkamali ako sa mga naramdaman ko. Oo, inakala ko na ikaw lang ang mamahalin ko pero noong nakita ko siya, I just realized na mahal ko siya. Mas mahal ko siya kesa sa'yo. Sino siya? Babae ba? Lalaki? Ano? Hysterical kong tanong sa kanya. Hindi mo na dapat pang malaman. Masasaktan ka lang. Malungkot na sagot ni Elon sa akin. Tila ba nakukonsensya din siya sa ginawa niya sa akin. Pero sabi mo sa akin mahal mo ko. Paalala ko sa kanya. Oo pero dati yon. Paglilinaw niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilan ang pag-iyak sa harapan niya. Elon, pakiusap naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. I'm sorry pero kailangan ko talagang pumili sa inyong dalawa. At siya ang pipiliin ko. Pagtatapat pa ng boyfriend ko sa akin. Samantala nagmakaawa na ako sa kanya. Elo naman, maawa ka naman sa akin. Pinili kita kaysa kay Mon kasi mahal kita. Elon, ikaw lang ang buhay ko. Hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Sandali, baka naman gumaganti ka lang sa akin ha? Kung naging two-timer ako dati. Umiling siya para pabulaanan ang aking sinabi. Hindi ako gumaganti sa'yo, tipid niyang sagot sa akin. Bakit mo ginawa sa akin to? Halos magwala na ako sa harapan niya. Patawarin mo ako, Santi. Pero simula ngayon ay hiwalay na tayo. Pagkatapos noon ay hinagkan na niya ako sa huling pagkakataon bago umalis at iniwan akong mag-isa. Papadudod sobra akong nagsisisi sa ginawa kong pamamangka sa dalawang ilog. At dahil sa nawala na sa akin si Elon ay sinubukan kong makalimot.
Nag-try din akong bumalik kay Mon, baka sakaling magsimula ulit kami pero mukhang nahuli na ako dahil isang araw ay inamin niya sa akin ang katotohanan. Pasensya na Santi pero hindi na tayo po pwede. Pagtatapat ni Mon sa akin. Pero bakit? Halos manlumo ako ng mga sandaling yon. Kasi may iba na akong mahal. Nagulat naman ako sa pag-amin ni Mon. Ha? May iba ka na bang mahal? Babae ba o lalaki? Hindi na mahalaga kung ano man ang kasarian niya. Basta siya na ang mahal ko. Siya na ang mahal ko ngayon at nakalimutan na kita. Diretsang sabi niya sa akin. Mon, wala na ba talagang pag-asa? Muli kong tanong sa kanya. Nagbabaka sakaling magbago pa ang kanyang isipan. Wala na talagang pag-asa maging tayo ulit, Santi, sorry. Pero matagal na tayong tapos. Pasensya na. Huwag kang mag-alala, pinapatawad na kita sa mga nagawa mong kasalanan sa akin. Pero hanggang dito na lang tayo. Seryoso niyang sagot sa akin. Sa puntong yon ay narealize ko na wala na talaga kaming pag-asa. Sige Mon, maging masaya ka na sa piling ng bago mong mahal. Yan na lamang ang tangi kong sinabi sa kanya bago ko siya iniwan. Pag-uwi sa bahay ay agad kong iniyak yon. Masakit para akong mababaliw. Pero wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. In the first place, karma ito sa akin sa pamamangka ko sa 2 ilog. At doon na nga natapos ang kalokohan ko. Dahil sa ginawa ko, 2 lalaking mahal ko ang nawala sa akin. Sobra ko nasaktan dahil mahal ko ang 2 lalaking yon. Lalo na si Mon, pero hindi ko na sila maibabalik pa. Dahil nasira na ang tiwala nila sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut ay graduate na ako ng senior high school. Noong 2019 sa Quezon City Academy. At tungkol naman sa love life ko ay 0 pa rin ako hanggang ngayon. Nasa stage pa rin ako ng acceptance at medyo naiibsa na ang sakit na nangyari sa akin. Papa Dudut, marami akong natutunan sa buhay at isa na roon, ang katapatan at huwag paglaruan ng pag-ibig. Yan na muna ang ibabahagi ko, Papa Dudut, at sana'y mabasa niyo ito. Matagal ko na kasing kinikimkim ang kwentong ito at ngayon ay handa na akong ibahagi ito sa mga avid listeners ninyo. Kasama ako. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Santi. Yan ang napapala kapag ikaw ay naging two-timer. Alam natin na iisa lang ang kayang mahalin ng ating puso. Kung naguguluhan ka dahil 2 silang espesyal sa'yo, suriin mong mabuti ang iyong nararamdaman. Siguradong merong isa na mananaig dyan. Huwag nating paglaruan ang pag-ibig dahil ang kadalasang resulta nito ay sakit at pagdadalamhati. Tulad ng nangyari kay Santi, hindi na kontento sa isa. Pinagsabay pa niya ang 2 lalaki, in the end ay iniwan din siya nito. Mga ka-online, sana'y irespeto natin ang konsepto ng pag-ibig. Kung magmamahal ka, isa lang at siguraduhin mong handa kang panindigan ang iyong pagmamahal sa kanya. Dahil kapag naghanap ka ng ikalawa, ibig sabihin lamang noon ay hindi pagmamahal ang hanap mo, kundi init lamang ng katawan. Para kay Santi, sana'y maging aral ito sa iyo. Anyway, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming himpilan. Dear Papa Dudut, kumusta at isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Papa Dudut YouTube channel. Marami akong napakinggan na kwento na nagbigay ng inspirasyon sa akin para sumulat din at ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig. Sana po ay pag-ukulan niyo ito ng pansin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lisa, isang byuda. At 60 anyos na. Naninirahan ako ngayon dito sa Taguig. October 20, 2018 nang mamatay ang asawa ko. Nagsama kami ng mahigit 50 taon at may 7 kaming anak, Papa Dudut. Ikinasal kami ng walang pag-ibig sa isa't isa dahil pinagkasundo lamang kami ng mga magulang namin. Gayunpaman, masasabi kong naging maayos naman ang buhay namin at ang pagsasama namin. At kinalaunan ay natutunan ko rin siyang mahalin hanggang sa mamatay siya.
Nang mawala ang asawa ko ay kalungkutan ang dinanas ko. Kaya para malibang ay ginaya ko ang mga apo ko. April 12, 2019 ay nakipag-textmate ako sa isang lalaking nagngangalang Ernesto na taga Bicol. Papadudot madali kong nakasundo si Ernesto dahil sa masaya siyang ka-text at kausap sa phone. Sa kabilang banda ay wala akong itinago sa kanya. Sinabi ko sa kanya ng maaga na 60 anyos na ako at mahirap lang. Tinanggap naman ako ni Ernesto na 54 anyos at isang mayaman na engineer. At doon sa madalas naming pagte-text at pagtawag ay unti-unting nahuhulog na ang loob namin sa isa't isa. Aba, bakit kaya kinikilig ang aking pinakamamahal na lola? Tanong sa akin ng apo kong si Mona. Sino ba kasi yung ka-text ninyo at hindi ninyo na po mabitaw-bitawan ang cellphone ninyo o sisa pa niya sa akin? Napangiti lamang ako bilang sagot sa kanyang tanong, Papa Dudut. Lola, ano po? Talagang mausisa talaga ang apo ko. Hindi ka rin makulit na Mona, natatawa kong sabi sa kanya. Curious lang po kasi ako kasi Lola, ngayon ko lang po kayo nakitang naging masaya ulit pagkatapos mamatay ni Lolo. Sino po bang nagpapasaya sa inyo ha? Gusto talaga niyang malaman ang kasagutan kaya matyaga siyang naghintay ng response ko. Huwag mong sabihin to sa mama mo ha? Apo, meron akong ka-textmate, Ernesto ang pangalan niya. Alam mo ba? Nararamdaman kong may gusto siya sa akin pag-amin ko sa kanya. Nanlaki naman ang mga bilugang mata ni Mona. Tila ba hindi siya makapaniwala na sa edad kong ito ay meron pang magkakagusto sa akin. Talaga po Lola? Teka, paano niyo naman po nasabi na may gusto po siya sa inyo? Usisa pa sa akin ang apo ko. Kung babasihin yung mga tinetext niya sa akin halatang may gusto siya. Sobrang maalalahanin siya sa text tapos palagi niya akong kinukumusta. Sabi niya pa sa akin, hindi raw nakukumpleto ang araw niya kapag hindi niya ako nakaka-text. Tapos, alam mo ba apo? Gusto raw niya ako makita at makilala ng personal. Nasasabi kong kwento sa kanya. Teka Lola, alam po ba ng ka-textmate ninyo na alam niyo na lola na po kayo? Tanong pa niya sa akin. Iniisip niya siguro na baka nagpapanggap akong bata kaya merong nagkagusto sa akin. Oo apo, bago pa lang ako makipag-text sa kanya sinabi ko na isa akong 60 anyos na lola. At alam mo kung anong sabi niya? Ayos lang daw sa kanya. Kaya heto matagal na kaming textmates. Lolo na rin po ba yung textmate ninyo? Ang sabi niya sa akin 54 lang daw siya. Sagot ko. Lalong hindi makapaniwala noon ang apo ko. Talaga 54 lang siya? Ibig sabihin pala halos 16 na taon po ang tanda ninyo sa kanya. Ibang klase po kayo Lola Lisa. Lola na, pero lumalove life pa ang peg. Natatawang sabi pa niya sa akin. Samantala kinagabihan bago ako matulog ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Ernesto. Gawin na naming dalawa na bago matulog ay tinatawagan niya ako. Hi Lisa, kumusta? Namiss ko kasi ang boses mo kaya ako napatawag. Sabi sa akin ni Ernesto. Eto, ayos naman ako. Ako rin namimiss na kita. Kinikilig kong pag-amin sa kanya. Yung pag-text at pagtawag mo sa akin, ang kaisa-isang libangan ko lang. Lalo na kapag mag-isa lang ako dito sa bahay. Alam mo gusto rin kitang tawagan sa cellphone mo kaso wala akong perang pantawag Mahigit 6 pesos din kada minuto ang tawag sa cellphone. Kaya hanggang text-text lang muna ako. Ang sabi ko naman sa kanya, huwag kang mag-alala. Ako na lang palagi ang tatawag sa'yo.
Nabasa mo na yung huling text ko sa iyo kanina? Naalala ko yung huling text message niya sa akin. Oo, tama ka dun sa text mo. Total naman matagal na tayong textmates. Bakit hindi mo na tayo magkita ng personal? Saan mo ba gustong lugar para magkita tayong dalawa? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagkasundo kaming magkita sa isang lugar na espesyal. At yung makakapamasyal kaming dalawa. Nagkasundo rin kami na pareho kami magsusuot ng pulang damit para kapag nagkita kami ay madali naming makikilala ang isa't isa. Nakaramdam ako ng sobrang pananabik noon sa pagkikita namin. Samantala'y madalas magpasaring sa akin si Ernesto na kesyo gusto raw niya ako pero tinawanan ko lang ang lahat dahil una, siya ang magkakagusto sa isang lolang tulad ko at saka masyado na ako matanda para sa pag-ibig. Sa kabilang banda ay natuloy ang una naming pagkikita kinabukasan. Nandito na ako, Lisa, sabi sa akin ni Ernesto habang magkausap kami sa cellphone. Nakaramdam naman ako ng sobrang pananabik. Talaga, nasan ka na ba? Ano bang palatandaan sa iyo para makilala kita? Siya ang nagtanong sa akin. Katulad ng napag-usapan nakasuot ako ng pulang blouse. Tapos itim na palda. Dalawa ang dala kong bag, yung isa ay itim, nakasalamin ako, nakatakong, at saka syempre lola na, sabi ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay naputol na ang tawag at matyaga akong naghintay noon kay Ernesto. Hanggang sa may lumapit sa akin na lalaki na nagpakilala siyang si Ernesto. Ikaw pala si Ernesto, matangkad, maputi ka pa at saka gwapo ka pala talaga sa personal. Puri ko sa kanya. Salamat sa papuri, Lisa. Siya nga pala sa Loyola Heights ako nakatira. Malapit lang yun dito. Sama ka sa akin. May mga hinanda akong sorpresa para sa iyo. Pag-aaya ni Ernesto sa akin. Siyempre agad naman akong pumayag at wala pang 30 minuto ay nasa loob na kami ng bahay ng kaibigan ko. Hindi ko akalain na mansyon pala ang bahay mo. Manawak din ang bakuran mo. At yung kubo, ang totoo niyan kasing laki na yan ang bahay namin sa Maynila. Manghang sabi ko sa kanya. Sino-sino ba naman ang kasama mo dyan sa bahay ninyo? Agad namang sumagot si Ernesto sa tanong ko. Ako lang mag-isa. Actually, hindi pala. Kasama ko yung mga kasambahay ko. Aniya. Mga pamilya mo. Usisa ko sa kanya. Iwalay na ako sa asawa ng 9 na taon, hindi ba? Tapos yung mga anak ko, nanay ko at yung kapatid kong babae nasa ibang bansa na. Kwento pa niya sa akin. Ang lungkot naman. Ako nga kasama ko pa sa isang bahay yung mga anak at apo ko. Kahit na sabing maliit lang ang bahay namin, ang sabi ko naman sa kanya. Ngayon, alam mo na kung bakit malungkot ang buhay ko. Kasi nag-iisa lang ako. Kaya naging libangan ko na ang pakikipag-textmate at nagpapasalamat ako at nagkakilala tayong dalawa. Sino mag-aakala, ang pag-iimbento ko ng numero makikilala ko ang isang babaeng katulad mo. Nakangiting wika ni Ernesto sa akin. Parang pinagtagpo talaga kami ng tadhana. Pagkatapos noon ay nilibot namin halos ang buong paligid ng kanyang bahay. Hindi nagtagal ay dinala niya ako sa likod ng bahay kung saan ay may malaking swimming pool. Sa gilid ay magagandang ilaw at maliliit na fountains. Sa hindi kalayuan ay nakita ko na ang sinasabi niyang sorpresa. Isang romantic dinner date with him. Masarap at healthy na pagkain ang sinerve sa amin ng mga kasambahay ni Ernesto. Tuwang-tuwa silang lahat sa amin at meron pang isa na nagsabing bagay daw kami ng amo niya. Pagkatapos noon ay iniwanan nila kami at nagkaroon kami ng private romantic dinner. Lisa, noong namatay ba ang asawa mo sumagi ba sa isipan mo na magmahal ulit? Maya-maya'y tanong sa akin ni Ernesto. Naku Ernesto, matanda na ako. Hindi ko na dapat iniisip pa yan. Natatawang sagot ko sa kanya. Dapat sa edad mong yan, may makatuwang ka. Dapat sa buhay. Sabi pa niya sa akin.
Hindi na ako umaasa pang magkakaroon pa ako ng buhay pag-ibig. Ipapaubaya ko na lang yun sa mga kabataan. Ang sabi ko naman sa kanya. Ngunit hindi tumigil si Ernesto sa pangungumbinsi sa aking magmahal ulit. Lisa, bakit hindi mo subukang magmahal ulit? Ano ngayon kung may edad ka na? Sa pag-ibig naman age does not matter, ika nga. Muli akong napahagik-hik. Hindi na ako umaasa pa na may magmamahal pa sa akin. At sino naman na magmamahal sa akin? Kapwa ko matanda, lolo? Paano kung sabihin ko sa iyo na merong nagmamahal sa iyo? Panunubok niya sa akin. At sino naman yun, Ernesto? Ikaw? Panguhuli ko sa kanya. Bakit hindi? Sabi niya sa akin sabay kindat. Pagkatapos noon ay nagtawanan lamang kaming pareho habang ini-enjoy ang gabing yon na magkasama kami. Papadudot simula noon ay mas naging malapit kami ni Ernesto sa isa't isa. At nang tumira na siya sa Maynila dahil sa trabaho niya ay madalas na kaming lumabas para mamasyal. O papadudot para kaming magkasintahan. Madalas siyang magparamdam sa akin hanggang sa isang araw. Isa ng pagtatapat ang kanyang ginawa. Nakareceive ako ng text message mula sa kanya na nagsasabing mahal niya ako. Ako naman ay nagulat sa akin nabasa kaya nag-decide ako makipagkita sa kanya para klaruhin sa kanya ang lahat. Seryoso ka ba talaga doon sa sinasabi mo sa akin? Totoo ba talaga na mahal mo ko? Yun ang una kong tanong sa kanya pagkarating niya sa aming meeting place. Oo, totoo yun, Lisa. Mahal kita at handa kong panindigan yun. Seryoso niyang sabi sa akin. Pero matanda na ako, hindi ba? Sabi ko sa kanya at para bang nahihiya akong entertain ang posibilidad na maging kami. Pareho lang naman tayo. At saka hindi ba may kasabihan na pagdating sa pag-ibig, age does not matter. Panunubok pa niya sa akin. Ano bang nakita mo sa akin? At sa dinami-rami ng mas batang babae dyan, ako pa na isang lola ang minahal mo o sisa ko pa sa kanya. Samantala'y huminga naman ng malalim si Ernesto bago nagpatuloy. Hindi ko ma-explain kung bakit. Basta sabi ng puso ko mahal kita. Besides, puso naman ang nagdidikta ng kung sino ang mamahalin, hindi ba? Hindi ako naka-imik sa kanyang sinabi. Sinuri ko mabuti ang aking damdamin at aminin kong isinisigaw talaga ng puso ko ang pangalan ni Ernesto. Pero itinatanggi ko yon sa aking sarili dahil na rin sa aking limitasyon. Lisa, mahal mo rin ba ako? Seryosong tanong niya sa akin. Kung hindi mo ako mahal, sige, titigil na ako. Naghihintay siya ng sagot sa akin. Matanda na kasi ako, Ernesto. Kaya ako nag-aalinlangan. Pag-amin ko naman sa kanya. At saka kamamatay pa lang ng asawa ko. Ayaw ko namang maging panakipbutas ka lang. Dagdag ko pa sa kanya. Di maghihintay ako hanggang sa handa kang magmahal. Sagot naman niya sa akin at tila ba ayaw niyang sumuko, papadudot. Napatingin naman ako sa kanyang mga mata at nakita ko naman ang sincerity doon. Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Tumango naman siya bilang sagot sa akin. Lisa, alam kong nararamdaman mo naman na totoong mahal kita. Nagdadalawang isip ka lang na tanggapin ako dahil iniisip mo na malaking agwat ng edad natin. Lisa, heto lang ang tatandaan mo. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang itsura mo, edad mo walang makakapigil sa akin na mahalin ka. Paniniguro pa niya sa akin. Papadudod sa totoo lang ay hindi ko ginusto ito. Lalong ayaw kong malaman ng mga anak ko. Pero siyang nagsabi na dapat ay ipaalam niya sa mga anak ko na gusto niyang hingin ang kamay ko. Nabigla ako noon at hindi ko alam ang sasabihin ko. Naguguluhan ako ng mga panahong yon, papadudot. Hindi ko akalain na mapapamahal sa akin si Ernesto at ganon din siya sa akin.
Hindi ko akalain na kahit matanda na ako ay madadali pa ako ng mahika ng pag-ibig. Papadudot na sabi ko na sa sarili ko na hindi na ako mag-aasawa pang muli, pero sinubok talaga ng tadhana ang prinsipyo ko. Sa tuwing nakikita ko at nakakasama si Ernesto, hindi ko maiwasan na ma-in love sa kanya. Dahil doon ay napag-usapan tuloy kami, lalo na ng mga taong nakakakilala sa akin. Kaya naman nagpasya ako noon na iwasan muna si Ernesto. Nagpalit ako ng SIM card para hindi na siya makatext. Kaso papadudot, hindi ko rin napigilan ang sarili ko dahil palaging si Ernesto ang nasa isipan ko. Hanggang isang araw, muli ako nakatanggap ng tawag mula kay Ernesto. "Lisa, akala ko nawala ka na. Akala ko hindi mo na ako sasagutin yung mga text ko at tawag sa'yo. Ano bang nangyari ha?" Nag-aalalang tanong niya sa akin. "Nasira lang kasi yung dati kong cellphone. Yun na lamang ang pinalusot ko noon sa kanya." Pero nakahalata pa rin siya na nagsisinungaling ako. "Iniiwasan mo ba ako? Alam mo Lisa, dahil sa ginawa mo nagkasakit ako." Nagulat naman ako at labis na nag-worry para kay Ernesto. "Ha? May sakit ka?" "Dahil sa kakaisip ko sa'yo, 3 araw na akong hindi pumapasok sa trabaho dahil sa sakit ko. Ngayon kung patuloy mo akong iiwasan asahan mo ang lalala ang sakit ko." Sabi niya sa akin sa kabilang linya. Labis naman akong nag-alala para sa lalaking mahal ko. "Huwag mo naman akong takutin Ernesto." Saway ko sa kanya. Nagbabaka sakaling nagbibiro lamang siya. "Hindi kita tinatako, totoo ang sinasabi ko," aniya. Dahil doon ay napilitan na akong sumuko. "Sige, hindi na kita iiwasan, pangako." Dali-dali naman akong pumunta sa kanyang bahay. Sumakit pa nga ang mga kasukasuhan ko sa pagpunta sa kanya. Pero wala akong pakialam. Ang importante ay makita ko ang kalagayan ni Ernesto. Kasi naman nagpapabaya ka sa katawan mo porket bata ka pa. Natatandaan kong sabi ko sa kanya habang inaasikaso siya sa kanyang kwarto. "Salamat Lisa at pumunta ka pa dito para lang alagaan ako." Wika ni Ernesto sa akin. Kahit na may sakit siya, ay ramdam kong masaya siya dahil kasama niya ako. "Ayaw ko kasing may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko Ernesto. At saka ayaw ko rin na may mangyaring masama sa'yo kasi mahalaga ka sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin." Pagkatapos noon papadudot ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at muli kong ibinalik ang komunikasyon namin. At sa pagdaan nga ng mga panahon ay si Ernesto lang ang laman ng isipan ko. Hindi na ako makatulog at makakain dahil doon. At kapag magkasama kami ni Ernesto ay natutokso akong yakapin siya. Papadudot sa pagkakataong yun ay aminado na akong mahal ko talaga siya. Pero hanggat kaya ko ay pinipigilan ko pa ang sarili ko. Dahil na rin siguro sa takot sa mga magiging reaksyon ng mga taong nasa paligid namin. Hanggang sa isang maulan na araw, muling napansin ni Ernesto ang aking kalungkutan. Kaya nag-worry siya at nagtanong sa akin. Hindi nagtagal ay nasakyan din niya ang aking iniisip. "Lisa, sundin natin kung ano ang nararamdaman natin. Kahit sino ka, kahit nasabihing mas matanda ka pa kaysa sa akin, wala akong pakialam. Tanggap kita kahit ano pang nakaraan at itsura mo kasi mahal kita. Lisa, ikaw na ang perpekto para sa akin. At kung tatanungin mo naman ako, kung anong nakita ko sa iyo, ang masasabi ko lang ay ikaw ang sinasabi at binubulong ng puso ko." Yan ang sabi niya sa akin habang sumisilong kaming pareho sa dalang payong ni Ernesto. Hinahatid niya ako noon pauwi sa aking bahay. Samantala, napatingin lamang ako sa kanya na may pag-aalala sa sasabihin ng mga taong nakapaligid sa amin sakaling mapagpasyahan namin ni Ernesto na pumasok sa isang relasyon.
Wala akong pakialam sa mga sasabihin ng tao sa ating dalawa. Basta ang mahalaga ay mahal kita. Yun naman ang paninigurado ni Ernesto sa akin. Sana'y maramdaman mo ang katapatan ko sa iyo. Hindi ko naman hinihingi sa iyo ang pagsagot agad sa akin. Ang sa akin lang ay huwag mo sana akong iwasan. Nasasaktan kasi ako, muli niyang sabi sa akin. Hindi ako nagsalita noon pero napasandal ako sa kanyang mga braso. Nang mga sandaling yon ay sinamantala ko na ang pagiging knight in shining armor ni Ernesto sa akin. Alam mo ba noong nasa bahay ako, nag-text sa akin ang apo mo at ang sabi niya, na stranded ka raw dito. Siyempre ako naman hindi mapakali sa bahay. Nag-worry ako sa iyo, kaya heto, nag-decide akong sumuong sa malakas na ulan kasi ayaw kitang mapahamak. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa iyo masama, sabi pa niya sa akin. Naantig naman ang puso ko sa mga sinabi niya, kaya hindi ko na napigilang maluha. Napansin naman agad yon ni Ernesto at inalo niya ako. Pagkatapos noon ay ligtas akong nakauwi sa bahay, habang doon ko na pinatulog si Ernesto dahil sobrang lakas pa rin ng ulan noon. Samantala kinagabihan habang nakikinig sa radyo ay narinig ko ang payo ng isang radio announcer na minsan lang tumibok ang puso. At samantalahin na ito, kung wala namang kayong masasaktan at ang sabi rin niya na kailanman ay huwag kang matatakot na magmahal. Doon ako naliwanagan, Papa Dudut, at makalipas ang 5 araw ay isang desisyon na ang aking ginawa. Ernesto, may sagot na ako dun sa pagmamahal mo sa akin. Panimula ko sa kanya. Anong sagot mo? Curious at nasasabik na tanong sa akin ni Ernesto. Naisip ko kasi na panahon na para magmahal ako ulit. Tapos na ang pagluluksa ko sa pagkamatay ng asawa ko. At napagtanto ko na hindi ko dapat pigilan ang sarili ko na mahalin ka, kaya heto Ernesto, buong pagmamalaki kong sasabihin sa iyo na mahal kita. At handa akong maging kasintahan mo. Yun ang sabi ko sa kanya na labis niyang kinatuwa. Tatanggapin mo ba ako bilang kasintahan mo? Kahit na matanda na ako. At uugod-ugod na. Agad namang sumagot siya sa akin ng oo, mamahalin kita kahit sino ka pa. Kahit ano pa ang itsura mo, mamahalin kita sa panghabang buhay. Papa Dudut, December 19, 2019, isang maulan na araw ay naging magkasintahan kami ni Ernesto. Doon ko naramdaman na sobrang masaya pala sa pakiramdam na hindi mo pinipigilan ng sarili mo. Papa Dudut, hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal itong relasyon namin, pero alam kong matatapos din po ito sa oras na kunin ako ng Panginoon. Pero isa lang ang sigurado ako. Magtatapos ito ng masaya ko at hindi ko makakalimutan na sa huling biyahe ko ay may nagmahal sa akin na isang lalaking nagngangalang Ernesto. Papa Dudut, sana po ay mabasa ninyo ang sulat ko and more power sa inyong programa. Sana'y tumagal pa ang inyong programa dahil marami kayong nabibigyan ng inspirasyon. Lubos na nagpapasalamat, Lisa. Maraming salamat, Lisa, sa iyong pagbabahagi ng totoong love story sa Papa Dudut YouTube channel. Naintindihan ka namin kung nagkaroon ka ng pag-aalinlangan sa pag-iibigan ninyo ni Ernesto. Pero alam naman nating lahat na age doesn't matter pagdating sa tunay na pag-ibig. Kapag sigurado kang mahal mo ang isang tao hanggat maaari ay huwag mo siyang paghihintayin at paglaruan ang kanyang emosyon. Oo, normal na pag-isipan nating mabuti bago tayo gumawa ng isang desisyon. Pero kapag sure na tayo, huwag nating patagalin. Kaya sa inyo, Lisa and Ernesto, sana'y humaba pa ang pagsasama ninyong dalawa. Congratulations! Dahil natagpuan ninyo ang pag-ibig sa kabila ng inyong edad.